Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po. Another Friday na naman po at tayo po kasama na manalangin. Ibig po, idulog natin sa kailangang ibigay sa Panginoon. At itong nakaraang linggo po ay napag-aralan natin, na ibigay o na i-share sa atin ng ating mga kapastoran yung ating topic. Amen po, ang sabi niya po doon, ang mga katanungan natin ay nasasagot kapag naroon. Hindi ko po, ang mga katanungan natin ay nasasagot kapag naroon. Alam niyo po, madami po tayong katanungan sa Diyos. At minsan or madalas, hindi ito masagot. Kaya ito po ay mga pamamaraan para masagot ang ating mga katanungan. At ang una nga po doon ay sabi niya, para masagot ang iyong katanungan ay kailangan mong magpursige. Ang sabi niya po sa Joshua chapter 6 verse 3. Sa verse mo ito ay sumagot na ang Diyos. Hindi ko na po babasahin. Kung kilala mo ang Diyos mo or kilalanin mo ang sino ang Diyos mo. At kung nagagawa mo ang sinabi ng Diyos, masusunod mo at masasagot ang iyong panalangin. Amen po. Sabi niya po, ang pagpupursige po ay isang kailangang gawin mo. Kailangan may action kang gawin. Katulad po na sinabi niya sa Matthew 7:7, ask, knock, amen po. At yung pong ask, knock, no, kailangan mong magtanong, kailangan mong seek, amen po, para alam mo yung isasagot ng Diyos. Actually po, tayo ay alam natin ang kasagutan ng Panginoon. Pero ang sabi niya po, kailangan mo itong ipursigi. Kailangan mo itong hanapin ang kasagutan ng ating mga tanong. Kailangan mong magpursigi para yung mga tanong po natin, amen po, ay masagot. Ang sabi niya po sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. At sa number 2 naman po, para po masagot, no, yung ating mga katanungan, ang sabi niya po ay kailangan malapit sa fellowship kay Kristo. Alam niyo po yung fellowship ay dalawa po yon. Fellowship between you and God. Fellowship ng ikaw at ang Diyos. At yung pangalawa, yung fellowship natin kasama ang ating mga kapatiran. Saan po matatagpuan yun? Sa loob po ng ating simbahan. Sa Matthew 13 verse 11, no? Sabi niya, sumasagot, no, yung mga katanungan natin kung ikaw ay nandun sa kanyang gawain. Amen po, yung fellowship mo, ikaw at ang Diyos, ay nandun yung mas lalong lumalapit. Amen, nasasagot ang ating panalangin pag ikaw ay nakikipag-fellowship personal sa Diyos. Kailangan po natin ng mga personal na fellowship with the Lord. Amen po. At yung isa, fellowship na kailangan mapalapit ka dun sa gawain ng Diyos. Saan? Sa mag-soul winning, may pag-attend mo sa mga services, sa mga Bible study. Yan po ang isang paraan para mapalapit tayo kay Kristo at madali nating marinig ang kanyang kasagutan. Yung number 3 po, para matugunan o masagot ang ating mga katanungan ay yung number 3, kailangan manatili tayo sa salita ng Diyos. John chapter 8 verse 31 to 32. Ang salita po ng Diyos ay nasa kanyang kalooban. Amen po. Ang salita ng Diyos ay kailangan pong manatili palagi saan? Sa ating isipan, sa ating espiritu, upang ang mga katanungan po natin ay masagot. Amen po. Kung tinutupad ninyo po, kailangan po natin itong tupdin para masagot ang ating mga katanungan. Amen po. So, manatili lang tayo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang po tayo. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Yung faith mo nandun, na pananampalatayaan mo, anuman yung katanungan po natin para ito po ay masagot. Huwag po tayo mag-wave. No? Minsan, hindi nasasagot yung ating mga katanungan kasi minsan, umaatras na po tayo. Huwag po tayong umatras, lalo lang po tayong manatili sa kanyang salita. Ang sabi niya po sa John 15 verse 7, kung kayo'y
magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang ibig ninyo at gagawin ko sa inyo. Pangako po yun ng Panginoon. At yung number 4 po, sabi niya po, tiyaga. Amen po, kailangan nasasagot ang ating mga katanungan kung andun yung pagtsatsaga. Pag sinabing pagtsatsaga, tsatsagain mo makipag-usap sa Diyos. Amen po, time ang kailangan ng Diyos sa atin. Isang oras, no, na pwede na makipag-usap ka sa Diyos. Time na kailangan si Jesus ay makausap po natin. May time na hindi natin alam ang plano ng Diyos, pero ang gusto ng Diyos, makausap ka. Kailangan mong pagtiyagaan anuman yung gustong sabihin ng Diyos sa'yo. Minsan alam niyo po, yung pagtiyatsaga, may time tayo na talagang hindi ganun katyaga, no? At ano po yun? Yung pananalangin. Manalangin tayo, pagtiyagaan mo, magbasa ka, kahit minsan nahihirapan ka na, inaantok ka na, andun yung pagtsatsaga para marinig natin ang kasagutan ng Panginoon. At yung number 5 po, sabi niya po, no, masasagot ang ating mga katanungan kung naroon ang patnubay ng banal na Espiritu. Dito po ako medyo concerned. No, alam niyo po, ang banal na Espiritu po, ito po yung tumutulong sa atin. Amen po, sa pananalangin, siya po yung comforter natin, advocate, teacher. Amen po, ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng mga instruction in the way of kailangan po nating manalangin. Yung 5 katanungan pong ito, amen po, ay masasagot. Mga paalala po sa atin na may assurance na sumasagot ang Diyos. Kailangan mo lamang itong isagawa. Amen po, ang lahat pong ito ay mga paraan para tayo po ay maging matatag sa pananampalataya sa Panginoon. Ito pong mga amen po, kailangan marinig mo yung kasagutan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, amen po, na may pagsusumamo. Ang sabi niya po sa Roma chapter 8:26, alam niyo na po, ulitin ko po muna, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa mga puso po natin. Amen po, kailangan nating sumunod lagi sa leading ng Holy Spirit para marinig natin ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Minsan may plano ang Panginoon at pangarap ang Diyos sa atin na hindi natin maunawaan. Pero kailangan tayong sumunod, magtiyaga, magpursige, maging malapit sa Panginoon, sa fellowship, manatili sa salita ng Diyos kahit nandun ang banal na Espiritu. Alam niyo po, mag-ministry ka at sumunod ka sa Lord, sa leading ng Holy Spirit, at nandun ka sa kalooban ng Diyos, doon mo matatagpuan ang tunay na kasagutan ng Panginoon. Amen po. So, yan lamang po, at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat, Pastora Lea, at maraming salamat po sa mga nanonood at nakikipag-isa patuloy sa ating pong sama-samang panalangin dito sa Rema Evangelistic Church International. Napakaganda po ng binibigay sa atin ng mga katuruan sa isang buong linggo. Tunay nga ang mga Kristiyano, ang bawat isa po ay may mga katanungan at maaari po na ito ay nasasagot kung tayo ay malapit sa ating Panginoon. Nandoon nga yung sinabi yung 5 na bagay na dapat po nating gawin. Ano po? At tunay nga ang mga anak ng Diyos ay may mga katanungan. At paano ba talaga ito masasagot ang katanungan mong yan? Ano po? Hindi po natin ito matatagpuan sa mundo, kundi ang katanungan natin na maaaring nagre-raise po sa ating mga isipan, amen po, ay yung paglapit po natin sa Panginoon. At yung paglapit natin sa Panginoon ay may mga tinitingnan siya sa atin kung paano yung
klase ng paglapit muna sa atin. At na-explain nga po sa atin, at alam niyo po, mayroong po isang kwento sa Biblia at ito po ay babasahin ko sa inyo kung paano po nila inilapit talaga, ang isang may sakit at nakita nila, alam nila na ang Panginoong Jesus, sa mga katanungan na yun, na kung paano mapapagaling ito, ay alam nila na may assurance sila, mangyayarit may bibigay ang kagalingan. Dito po sa Lucas chapter 5 verse 17, basahin ko po ito sa inyo. Ito po ay isang may sakit na isang paralitiko. Sabi niya po dito sa verse 17, minsan nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumakanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit, wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad ka na ng iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga iskrib at pariseo, sino itong nagsasalita ng kapalapastanganan ng Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapapatawad ng mga kasalanan? Sa 22 po sabi niya, ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinagot niya sila, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali, ang sabihin ng paralitiko, pinatawad ka na ng iyong mga kasalanan? O ang sabihin, tumindig ka at lumakad? Verse 24, patutunayan ko sa inyo na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, at sinasabi ko sa paralitiko, inuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang mga katanungan natin, ang mga kasagutan po nito, ay yung kung paano natin ito inaksyonan. Nakita po natin dito kung paano magpursige. Yung pong mga may dala, yung taong mga may dala-dala dun sa isang may sakit na paralitiko. Nakita po nila na hindi nila maabot, hindi nila pwedeng mapuntahan si Jesus. Dahil sa dami ng tao, hindi sila makapasok. Pero dahil nandoon, ang katanungan, paano kailangan nating makapasok, kailangan nating maibigay, mapagaling, ang paralitikong ito, nandun ang kanilang pananalig. Kaya alam niyo po, gumawa sila ng paraan. Gumawa sila ng paraan na makalapit sa ating Panginoong Jesus. Pinutas nila ang bubungan at inuhugos nila ang paralitiko doon sa harapan ni Jesus. At nakita ito ng Panginoon ang kanilang paglapit. Ang katanungan nila kung paano natin ito mailalapit sa ating Panginoon. Panginoon Jesus, nakita po nila ang kaparaanan ay ang tunay na gumawa sila ng daan para makarating ang may sakit na ito na isang paralitiko sa harapan ni Jesus. At nakita ni Jesus ang kanilang pananalig, pinagaling po siya, pinatawad muna siya at pinagaling. Kahit na po ito ay questionable sa mga Pariseo, At ano po ang nangyari? Siya ay lumakad at umuwing nagpupuri sa Panginoon. Siya po ay pinagaling ng ating Panginoon. May mga katanungan tayo na kailangan nating aksyonan. At ang pag-aksyon po natin ay ang paglapit natin sa ating Panginoon. Ang pagpupursige natin at gumawa ng paraan para po tayo makalapit sa Diyos. Sabi nga, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Tunay nga ang kapahingahan ay nasa ating Panginoon.
ang mga natutunan po natin na pagpupusige, ang paglapit po natin sa fellowship kay Kristo, at ang pananatili natin sa Kanyang salita. Amen po. At yung pagtsatsaga natin na ginagawa natin, at yung pong patnubay ng Holy Spirit na siyang maglilid sa atin, amen po. Lahat po ng maaring katanungan na nais mong masagot, amen po, ay makakamit po natin. Kailangan lamang po tayo umaksyon, gumawa ng paraan para po tayo makalapit sa Panginoon. At ang paglapit natin ngayon lalo na, amen po, dinadaan natin minsan sa panalangin. Amen po. At ang panalangin, amen po, ay magbibigay ng lakas sa atin. At ang mga kaparaanan na maaari nating gawin para ang Panginoon ay makasama po natin. Kaya nga po ngayon, tayo po ay gagawa ng paraan, bibigay natin yung time para po tayo makalapit sa ating Panginoon sa magitan din ng pagpupuri, amin po, at pananalangin sa Kanya. Tayo po ngayon ay sama-sama na magpuri at manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Salamat, O God. Salamat, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Yes, Lord. Nakikita mo ang puso namin, Lord. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa, Lord, nakikita mo, Panginoon. ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Yes, Lord. Salamat. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso po namin iyong sinisiyasan, O Diyos. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Tingnan mo yung mga puso namin. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat
lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo.
Kilala mo ang bawat isa, O Diyos. Yes, Lord. At ikaw lang po, Panginoon, na nakakaalam ng aming patutunguhan, O Diyos. Yes, O God. Alam po namin, Panginoon, ay masunod ang iyong perfectong kalooban, Panginoon, sa aming patutunguhan, daraanan, Panginoon. Yes, O God. Ang makita, Panginoon, ang iyong mga salita, naging magiging malinaw sa bawat isa sa amin na kahit kailan hindi lilipas, hindi kukupas, Panginoon. Yes, Lord. Mananatili ito, Panginoon. Yes, O God. Kaya sama-sama po kami, O Diyos, dito sa Rema. Dumudulog sa iyo, tinataas namin, Panginoon, Yes, O God. ang bansang Pilipinas. Dahil sinabi mo, Panginoon, ipanalangin namin, Panginoon, O Diyos, ang aming gobyerno, O Lord God, ang mga namumuno, Panginoon, Yes, Lord. sa aming bansa, O Diyos. Yes, O God. Tinataas po namin sa iyo ang aming Presidente Marcos hanggang sa pinakamababang posisyon. Yes, Lord. Ang mga bawat departamento ng aming gobyerno, Panginoon. Lord, kayo po ang maglagay ng mga manggagawa mo, Panginoon, ng mga anak mo na mayroong personal na pagkakilala sa iyo na maiabot, Panginoon, sa kanila, O Lord, ang iyong salita, Panginoon. Yes, O Na God. magkaroon pa ng mas malalim, mas malinaw, Panginoon, at mas personal, Panginoon, na relasyon nila sa iyo, O Diyos. Upang ang bansang ito, Panginoon, O God, ay mabigyan, Panginoon, ng patuloy, O God, ng karunungan na nagmumula sa iyo sa bawat desisyon na gagawin po nila, Panginoon, ay manggaling sa iyo, O God. Yes, Lord. Tinataas po namin sila, Father God. At ang bansang Pilipinas, pinawasak namin ang false religion, Yes, in Jesus' false name. doctrine, Sa pangalan ni Jesus. katigasan ng puso, kawalan ng Jesus' pananampalataya. name. Sa pangalan ni Jesus ay pinawasak namin in Jesus' name. At nagpapakawala kami, Panginoon, ng genuine repentance, O God, salvation, O Lord God. Yes, O God. Hallelujah. At Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, ay manguna, Panginoon, mag-spread, O Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Natunay nga ang iyong anak na si Jesus na binigay mo sa amin, Panginoon. Na ganun na lang yung pag-ibig mo, Panginoon, O Diyos. Ay makita nila at matanggap nila sa kanilang buhay, Panginoon. Mas magkaroon pa ng personal na relasyon, Panginoon, sa buong Pilipinas, Panginoon. Yes, O God. Salamat po sa kaligtasan, Panginoon, na binigay mo na sa bansang Pilipinas. Lord, tinataas din po namin, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang kalagayan, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Winawasak namin ang poverty Yes, in Jesus' name. sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Ang Jesus. kawalan, kasalatan, Sa kahirapan, pangalan ni Jesus. In Jesus' kasalatan, sa pangalan ni Jesus ay binawasak Jesus' namin. name. At patuloy po kami nagpapakawala, Panginoon, ng kaginhawaan, Panginoon. Yes, Lord. Nagpapakawala kami ng Panginoon, O Diyos, prosperity, O Lord God. Yes, O God. Nagpapakawala kami, Panginoon, ng pagdaloy ng iyong pagpapala. Yes. Panginoon, hallelujah, abundant blessing, O Lord God, sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus. At patuloy din namin winawasak ang lahat ng mga destroyer spirit in Jesus' name sa bansang Pilipinas. Sa rulers of darkness, principalities, wickedness, and Jesus' name. powers and Sa authority. pangalan ni In Jesus. Jesus' name, stronghold and strongman, I bind in Jesus' Sa name. pangalan Lahat ni ng Jesus. bisyo, sakit at karamdaman, Yes, sa pangalan ni Jesus, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Lumayas kayo, bitawan niyo ang pangalan ni Jesus. ang trahedya sa pangalan ni Jesus, ang El Nino in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Pinapalayas namin ito sa pangalan ni Jesus at nagpapakawala kami, O Diyos, hallelujah, ng patuloy, O God, O Lord, ng kagalingan, physical, spiritual, Lord. Panginoon, dadaloy, Panginoon, hallelujah, ang ginawa ng aming Panginoong Jesus, Panginoon, na tunay nga, binigay niya, Panginoon, kanyang buhay upang ibigay, Panginoon, ang kaligtasan at kagalingan, Panginoon, hallelujah, na dadaloy sa bansang Pilipinas, O God, at salamat po sa kapayapaan, Panginoon, salamat, Panginoon, sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, Father God, sa bansang Pilipinas. Ang iyong prutas ng iyong Espiritu ay dumaloy, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at hallelujah, at ibigay niyo po, Panginoon, ang unity, O Lord God,
ng bansang Pilipinas, O God. Hallelujah. At maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming bansa sa pangalan ni Jesus. At Lord, tinataas din po namin ang everyday, Lord God, na Bible study online, Panginoon, O Diyos, sa Rema Philippines. Salamat sa maraming revelation mo, Panginoon, na ibinibigay sa amin, na aming mga naririnig, Panginoon, na tututunan, O Diyos, sa mga naghahatid ng mensahe mo, Panginoon. Patuloy mo silang hubugin na ayon sa iyong perpektong kalooban, Panginoon. Ingatan, O God, ang kanilang ministeryo, Panginoon, ang kanilang pamilya, Panginoon, at ingatan mo rin mga kapastoran na nagbibigay, O Diyos, ng mensahe sa iyo, Panginoon. At more pa, Panginoon, bless them, O God. At Lord, sa bawat naririnig namin, Panginoon, dalangin po namin na ando doon, Panginoon, ang encouragement, ang equipment, ma-equip kami, Panginoon, hallelujah, sa bawat maririnig namin, Panginoon. Mapalakas kami, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas din po namin mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan. Lord, kung saan niyo po kami dadalhin, Panginoon, O God, Panginoon, na maaaring buksan pa po namin, Panginoon, dalhin ang pangyapak, Panginoon, dalhin niyo ang pangyapak ng bawat isa sa amin. At ibigay, Panginoon, ang mga simbahan na yan, O Diyos. At kayo po, Panginoon, ang patuloy na magtuturo sa amin, gagabayan niyo kami, Banal na Espiritu, sa mga under construction na simbahan na yan. Sa pangalan ni Jesus. Gayon din po, Panginoon, itinataas din po namin ang aming mga kapatiran na nasa abroad, Panginoon. May kadahilanan ka, Panginoon, kung bakit sila naroon, Panginoon. They are your ambassador, O Lord God, na may spread ang iyong salita na ayon sa iyong perfectong kalooban. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon, doon sa lugar, Panginoon, hallelujah, na nasaan sila parikan sa ibang bansa. Sampu ng kanilang pamilya, Panginoon, na iniwanan, O God. Ibigay niyo yung protection ninyo and covering blood of your Son, Jesus Christ, Panginoon. At hallelujah, sa kanilang mga pangangailangan, Father God, i-provide niyo po ito, O Diyos, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay patuloy mo ibigay sa kanila, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. At Lord, tinataas din po namin, Panginoon, O God, hallelujah, mga prayer request ng aming mga kapatiran, O God, na naisulat man nila ito sa papel, Panginoon, hallelujah, o babanggitin ang kanilang mga bibig, O Diyos. Lord, ngayon pa lang, Panginoon, O God, hallelujah, mga prayer request na yan ay inaangkin na namin ang kasagutan, Panginoon. Nandun ang aming mga, Panginoon, pananampalataya, O Diyos, na anuman hilingin namin sa panalangin, manalig kami, O Diyos, na matatanggap namin iyon at matatanggap ka namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At Lord, salamat sa Panginoon sa mga kasagutan ng prayer request na yan sa pangalan ni Jesus. Gayon din po, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming pong Senior Pastor Boy, Panginoon, sa kanyang health as prayer request ng kabuuan ng Rema. Salamat sa kumpletong kagalingan. Salamat po, Panginoon, hallelujah, parigan sa kalakasan na patuloy mong binibigay sa kanya. Ingatan niyo po siya, Ama. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa pagsama mo sa amin, Banal na Espiritu. Tunay, Lord, na nakikita mo ang mga puso namin. Nakikita mo yung mga hinaing, Lord, ng aming mga puso. Lord, dalangin po namin ang aming Senior Pastor. Ikaw ang siya magbigay ng kalakasan sa araw-araw, O God. Bigay mo, Panginoon, yung mga revelations na nanggagaling sa iyo. Ingatan mo siya sa lahat ng aspeto, Lord, ng kanyang buhay. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang kanyang mga mahal sa buhay, kanyang mga kapatid, O God, na mga nasa ibang bansa, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Lord, dalangin po namin ang aming mga leaders, O God. Lord, ikaw ang siyang Diyos na nagtalaga, Panginoon, sa mga leaders na yan. Lord, pagbuglutin mo ng iyong pag-ibig, Panginoon, ng pagkakaisa, Panginoon, ng unawaan, Panginoon. Lord, ibigay mo yung mga wisdom and knowledge, Lord, kung paano, O God, na ang simbahang ito, O Lord, ay magpatuloy, ibigay ang mensahe mo pababa, Panginoon. Upang, Lord, lalong tumatag ang aming pananampalataya ng aming mga leaders, O God. Upang, Lord, patuloy mo sila na ibigay ng karunungan, Panginoon. Lord, ibigay mo yung pag-ibig sa puso ng bawat leaders namin. Ingatan mo sa lahat ng aspeto ng buhay nila, Panginoon. Lord, nakikita mo yung laman mga puso ng aming mga leaders. At ikaw nga po ang siyang laging manguna rito, Panginoon. Ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang ibigay mo, Panginoon, sa mga leaders. Ang pag-iingat sa kanila, physically, Panginoon, O God, ay ibigay mo.
Ganun din po, Lord, tinataas namin ang aming mga pastors, mga workers, ang lahat ng simbahan, Panginoon, ng Rema, ang bawat outreaches, O God. Lord, nakikita mo mga personal na pangangailangan nila, O God. Lord, Ikaw ang Diyos ay siya tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. Lord, sabi mo, O God, dinidinig mo ang aming mga daing at sinasagot mo ang bawat panalangin namin, Panginoon. Pangako mo yan, Panginoon, sa Psalms chapter 6, verse 9, O God. Lord, dalangin namin ang aming mga kapastoran, ang mga workers, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Lord, nakikita mo, Panginoon, yung mga puso nila. May time, O God, na nandun yung lungkot. Panginoon, O God, Lord, Ikaw ang maging joy nila. Lord, Ikaw ang maging joy and strength, Lord, ng mga manggagawang ito, Panginoon. At maging ang bawat miyembro ng Rema, Panginoon, O God. At sa mga nakikinig ngayon, Lord, Ikaw yung joy, yung strength namin, O God. Habang patuloy namin tinutupad, Panginoon, ang mga pagkatawag mo sa bawat isa sa amin, O God. Lord, ingatan mo, O God, ang mga workers na yan, mga pastors, ang bawat miyembro, Panginoon. O God, sa bawat pagbabahagi nila ng iyong salita, ang patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, O God, ang patuloy nilang madama, Panginoon. Strength, Lord, joy, Panginoon, sa paglilingkod, Panginoon. Ganun din po, Lord, yung mga pangangailangan nila, O God, sa mga personal nila, at kung sila'y nalulungkot, Panginoon, ibigay mo yung tuwa, Panginoon, ng galak na maglingkod sa iyo, O God. Ingatan mo sila, Panginoon, saan man dako mo pa maroon, Panginoon, ang kanilang mga pagyapak. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang mga miyembro. Lord, nakikita mo, Lord, batid mo yung mga pangangailangan ng bawat outreaches, Lord. Maging ito, Panginoon, sa mga kalusugan, Panginoon. Maging ito, Panginoon, sa pinansyal at higit lahat, Lord, yung spiritual, Panginoon, ng bawat isa. Lord, i-comfort mo ang bawat isa. Paalala mo sa amin, Panginoon, O God, na Ikaw ang aming Diyos na pinasalambalatayaan namin, Panginoon, at di mo kami iniiwan kahit kailan. At Lord, yung joy, Panginoon, O God, na palagi mong ibigay sa puso namin. Kasi po, Lord, tinataas namin sa iyo ang bawat manggagawa, Panginoon, na iniwan ang kanilang mga mahal sa buhay para magsumunod sa iyo, Lord. Lord, Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng anumang mga pangangailangan ng mga mahal nila sa buhay, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Alam mo, Panginoon, yung mga pangangailangan nila. Ganun din po, Lord, lahat ng mga miyembro, Panginoon, kayo nalalapit, Panginoon, ng camping. Lord, Ikaw ang Diyos namin, Panginoon, na you can supply all our needs according to your riches and glory, Panginoon. Lord, itong camping na to, O God, hayaan mo na lahat kami ay maka-attend. Hayaan mo, Panginoon, O God, na patuloy mo na ibigay yung joy namin para umattend, Panginoon. Ano man yung mga pangangailangan namin, financial, Panginoon, mga sasakyan, Ikaw ang aming Diyos at tagapag-provide. At lahat ng pabor, Panginoon, ay pwede mong ibigay sa amin, Panginoon. At Lord, yung pabor na yan, O God, ay inaangkin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa lugar ng Marikina, Panginoon. Ngayon pa lang, alam namin kayong mga banal na espiritu, Panginoon, ay nandun na, O God. Ngayon pa lang kayong mga anghel ang siya magbantay, Panginoon, mula sa gate at sa mga gagamitin namin sa mga building, O God. Patuloy namin, O God. Ikaw, Panginoon, ang siya manguna ngayon pa lang. Inawasak namin lahat ng paghadlang mo sa tanas sa aming camping sa pangalan ni Jesus. Hindi ka namin pinapaiklutan, hindi ka namin inaalaw sa gagawin mo sa pangalan ni Jesus, sapagkat ang lugar na yan ay kung saan ang mga anak mo, Panginoon, ang siyang magpupurit, magsasasamba sa iyo, O God. Lord, ingatan mo ang bawat outreach na pupunta, Panginoon, sa camping, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa kanilang mga sasakyan. At salamat sa mga maraming kaluluwa, Panginoon, na makakakilala sa iyo, Panginoon, sa lugar na yan, O God. Lord, salamat, Panginoon, at alam namin,
Ikaw ang aming Diyos na kahit kailan ay di kami iniwan, Yes, na Lord. hindi kami pinabayaan, Panginoon. Lord, mananatili kami, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Lord, salamat, Ama, at lahat ng ito, lahat ng aming pinanalangin ay binibigay na namin sa iyo at inaangkin namin ang lahat ng kasagutan. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y muling magpuri sa Panginoon, sa kanyang presensya. Hallelujah. Hallelujah. Nadarama natin. Siya mo, Panginoong Jesus. Yes, Lord, salamat sa presensya mo. At ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa presensya mo. Presensya mo, Panginoong Jesus. Salamat, Lord. At ko lang lagi mamalagi
iparanas sa amin ang iyong presensya, O Diyos. Yes, Lord. Ang bawat isa, Panginoon, ay maranasan dahil ito ay mayroong kapahingahan sa iyong presensya, O Diyos. Yes, Lord. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Yes, O God. Sa bawat panalangin namin every Friday, kinakatagpo niyo po kami. Yes, O God. Sinasamahan at patuloy na pinalalakas, O Diyos, at patuloy na hinuhubog at patuloy, Panginoon, O Diyos, na pinararanas ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Yes, O God. Maraming salamat po, O Diyos. Yes, O God. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Yes, Lord. At lahat po ng aming mga napanalangin pa lang ay naangkin na po namin ang kasagutan. Yes, O God. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen. Praise the Lord po. Salamat po sa inyo lahat. God bless po. Magandang Bless gabi po.